Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join us because we are now growing. Officially, we are now 7,833 subscribers. Konti na lang guys. Mahigit 100 na lang ay lalarga na tayo sa 8,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. No? So pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Robin Padilla. No? Si Robin Padilla po ay baka hindi na makatakbo. No? Quote and quote, hindi na makatakbo. Okay? O sige, baka akalain nyo, ito ay ang pagtakbo sa politika bilang vice presidente o presidente o senador later on. Hindi po ganoon. Nag-number 1 pa naman si Senator Padilla noong nakaraang eleksyon. Salamat po sa tulong ni Sara Duterte at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at syempre ng SMNI. No, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Ano po ba yung pagtakbo, no? Kawawa nga itong mga artista na ito, no? O tingnan mo si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Erap Estrada, no? May mga artista na nagkakasakit sa tuhod, hindi po natin alam. Tama po kayo sa narinig nyo, no? Si Robin Padilla ay ganun din po, no? Nagkaroon po siya ng masakit sa kanyang tuhod, no? Talagang namaga po ang kanyang tuhod, no? Nasa po siya, no? Nasa Davao po siya nung nangyari ito. Okay? Talagang masakit po ang kanyang paglakad, no? Paano tayo pupunta diyan sa West Philippine Sea? Senator Robin Hood Padilla, no? O salamat na lang sa kanyang pamangkin na si Dr. Ted Evangelista, no? Si Dr. Ted Evangelista ay nasa Cotabato nung mga panahon na yon at talaga namang tinawag niya at nasa hotel room si Robin Hood Padilla sa Davao City, no? So nagkaroon ng procedure, no? Ang procedure na ginawa ni Dr. Ted Evangelista ay yung pag-drain na excess fluid sa kanyang tuhod, no? Kasi po namaga at talagang injectionan ng steroid para mag-ease o mawala yung pamamaga o inflammation, kumbaga, no? Ito, si Robin Hood Padilla, talaga pala hindi natin alam, ay nagkakaroon na pala ng discomfort, no, sa kanyang mga tuhod dahil po namamaga ng mga nakaraang araw, no? Dahil dito, nandoon po siya sa Davao at nagkaroon ng pagkakataon para makahingi ng tulong sa kanyang pamangkin na orthopedic surgeon. Parang pinsan natin yan, orthopedic surgeon, no? So, minention din ng ating butihing senador na meron pala siyang minention ng kanyang doktor na si Dr. Ted Evangelista na baka ang senador ay merong osteoarthritis, no? Ay nako, ito po ay ibig sabihin tumatanda ka na, Senador Robin Hood Padilla, hindi ka na kaya makatakbo, ano? Ayan. Tapos siyempre sa Facebook post, alam niyo ang Facebook ito yung mga parang pagpo-post sa mga being grateful, no? So maraming salamat sa iyo, Robin Hood Padilla. Nagpasalamat po siya kay Dr. Ted doon sa medical assistance na ginawa niya. Pumunta pa to, from Kidapawan, North Cotabato, ay pumunta pa ito sa Davao City para matugunan ang pamamaga ng tuhod ng ating butihing senador mula Nueva Ecija, Bicol at Quezon City. Ayan. Okay, relax na relax. Okay? Si Robin Hood Padilla, ang sabi niya sa kanyang post, ay talaga nagpapasalamat siya at relax na relax siya kahit na kasing laki ng karayom ang sarili niya. Yung karayom ay kasing laki, yung karayom ay kasing laki niya. Ito naman, exaggeration naman ito si Robin Hood Padilla. No? Syempre, wala namang ganong kalaking karayom. Pero exaggeration yon. Ibig sabihin, takot ito sa karayom. Nako, paano ba mangyayari dyan, Senator Robin Padilla, na pupunta ka dyan sa West Philippine Sea, baka yung mga bolo, harapan ka ng bolo, ng itak, ng baril, baka magtatatakbo at mag-iiyak-iyak ka dyan sa West Philippine Sea. Pero syempre naman, atapang tao ito, si Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo po ba,
nung kabataan natin. Lagi po nating pinapanood yan, si Senator Robin Hood Padilla. Wala po yata tayo na palagpas na mga pelikula niya. Yan. Mula yung mga partner niya kay Vina Morales, kay Sharon Cuneta, kay Yula Valdez, yung mga gano'n, no? Lahat po yan, no? Napanood po natin. Okay? Yung mga, ang tandem niya doon ay si Dennis Padilla, di ba? Yan, tandem yan, no? Yun, tignan mo, naging ano pa niya, naging jowa niya pa yan si Vina Morales, no? Vina Morales, ang bata-bata, no? Lahat na nakakapartner niyan, Senator Robin Hood Padilla, ay nagiging jowa niya. No, yan ha. Muntik na nga sila mag-partner ni Aisa Sigera. Pero syempre, joke lang yun ha. Ibig sabihin, ganyan po kagwapo, kaano niya, no? Nag-away, Chris Aquino, di ba? Nag-away pa nga sila ni Richard Gomez niya mga yan, no? Ito po, nung kabataan natin, parang ginagaya-gaya din natin yan, no? Ayan, nung minsan nanonood kami sine, kami bandanas na gano'n, yung talagang nakatali yung ulo, yung panyo, na malakalakang panyo doon sa ulo, kasi parang siya yun no? Tapos, biglang may sumigaw na gano'n, Robin, akala ko naman kung sino tinatawag, akala ko nandiyan na si Robin, ayun pala, ay, nako, talagang patungo sa akin yung mga kababaihan doon, no? Sabi niya, Robin, no? Pero, hindi naman pala si Robin, kundi ako yung tinatawag. Naku po, Diyos ko. Sabi ko, wag po. Ganon, di ba? Pero po, sana naman, siguro napaka-active ni Senator Robin Padilla nung kabataan niya. Dahil nga po naman, nakulong nga po yan, no, sa Muntinlupa. Dahil po, tignan nyo ha, yung mga artista, kahit si Lito Lapid, meron na yatang sakit sa tuhod yan, no? Allegedly. No? At saka yung iba pa, mga artista ito, tignan mo si Vico Soto, ayan, si Vico Soto ay may sakit din yan sa tuhod, okay? O sana naman, Vico Soto ay makatakbo ka pa rin, no, sa darating na eleksyon at sana may makalaban ka talagang mahusay upang mawala ka na rin yan sa Pasig City, okay? Para naman gumanda lalo ang Pasig City. Pero syempre, naman po, magaling naman din po yan si Vico Soto, kaya lang nga po, sayang din po yung mga programa ng dating administrasyon ay unti-unti nang nawawala at unti-unti na rin nalilimot. O kahapon po, nung isang araw, pumunta pala tayo dyan sa Pasig City. Okay, ganun pa rin naman, no? Wala pa rin namang pagbabago, pero syempre pag tinanong mo yung mga kabataan, they are very proud na sinasabi ay they are being led by the good mayor. Bakit? Guwapo. Yan, okay. Bakit pa? Anak ng artista, Vic Soto at Connie Reyes yan di ba? O tapos ano pa? Pero hindi nila mapinpoint kung ano ang nagagawa, no? Ayan, transparency. Pero ano bang kagandahan ng transparency sa good governance? Baka may yun hindi po no? Maganda ang transparency sa good governance. Pero ibig ko sabihin, baka ito ay nakakasagabal naman sa move forward, di ba? Parang ganon. Kaya nga po, ang pag-elect ng isang politiko at isang leader ay hindi talaga pinag-iisipang mabuti yan. Hindi porket artista, gwapo, at saka anak ng artista, o kaya sinasabi transparency, good governance, binoboto mo na agad ito. Dapat pinag-iisipan mo ito dahil dapat meron kang skeptics ka ba? Skepticism, hindi lahat ng sinasabi nila ay totoo. Mga politikong ito, no? The same thing with Vico Soto, no? The same thing with Robin Hood Padilla. Okay? Ito, sakit yung inaano natin, no? Pero syempre, ang dasal natin, mga kababayan, na gumaling ka, na mabuhay ka, Senator Robin Hood Padilla, para naman makasama mo si Vice President Sara Duterte later on at matulungan mo siya na maging presidente ng Pilipinas. Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.